hanggang ngayon isang pambihirang misteryo at magpapatunay na may isang intelihenteng nagdisenyo at nagpapatakbo sa mundong ito. Lalo na ang balanse ng tubig. Kapag kinulang, ay tagtuyot at gutom ang resulta. At baha, sakit at pinsala naman ang dulot kapag labis-labis. Ganon din ang maselang balanse ng tubig sa ating mga katawan. Sa may mga kanser sa baga, kayang lunurin ng tubig ang sarili katawan hanggat tumaga sa puso at patayin ang sinuman. Ang tubig ay buhay. Pero sa ating kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan, mga kapatid, ipapaalala sa atin ang kabaligtaran. Isang murder mystery na sinulat po ni Diditan Joaquio Marasigan ang ating susundan. Kung tubig ay pumapawi ng uhaw, kung tubig ay basbas, kung tubig ay alay, tubig din ay aanod. Tubig din na lumulunod, ang tubig rin na pumapatay. Sa oras pa na 10:03, mga kapatid, simulan na po natin sa Sana Lord ang ating tampok na dula. Ngayong Biyernes ng Kababalaghan, hindi na kailangang mag-igib. Sisimulan na natin ating kwento na pinamagatang ang sabi ng tubig. Sancho, daya ka na. Narito na si Rica, sinusundo ka. Hindi niyo naman talaga ako pwedeng ikulong ng matagal. Dahil wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Ranilo. Kung nakipag-usap ka na maayos kahapon, hindi ka na kinailangang ikulong dito, siraulo ka. Sargento, pasensya na po kayo. Ano? Sandali! Wala kang dapat ihingi ng pasensya dyan. Abusado talaga ang mga parak na yan. Walang kayang takutin kundi ang mga ordinaryong tao na tulad ko. Sancho, kapag hindi ka tumigil, ibabalik kita sa loob. Sancho, tama na. Mali ka namang talaga eh. Sino mali? Kinakampihan mo pa yung walang yung prak na yan? Ay, Sancho, hindi. Hindi. May problema ba, Rica? Wala, Sargento. Tutuloy na po kami. Salamat. Salamat. Nagpapasalamat ka ba't kinulong nila ako? Hindi, Sancho. Nagpapasalamat ako dahil pinalaya ka na nila. Sige na, iuwi mo na yan, lasenggong yan, at makakasuhan ko pa yan. Lalo siyang hindi makalabas dito sa presinto. Opo, Sargento. Ba't talaga naman talaga? Sancho, may usap na. Tama na. Tama na yan. Lilipat na pala kayo ng tirahan. Opo, teacher. Nakaimpake ng lahat ng gamit namin. Next week, aalis na kami sa tenement. Pero dito pa rin tatapusin ni Gladys ang kasalukuyang school year. Mapapalayo ang bata. Opo. Pero sa tingin po kasi ng papa niya, mas makabubuting lumipat kami ng tirahan. Magulo kasi sa tenement. Madalas nag-aaway ang mga lasing. Minsan naghahabulan ng mga adik. Ay, hindi ko alam kung bakit nagkaganon. May mga kagawad namang umiikot gabi-gabi. Pero hindi nila mahuli-huli ang mga nagsisiga-sigaan. Kapag ganyan nga ang environment, mas mabuting lumipat na kayo ng tirahan. Salamat po at naunawaan nyo. Sandali, Lira. Maalala ko, si B-Boy. Sa tenement rin nakatira ang pamilya niya, hindi ba? Opo, pero ang kasama niya ay nanay niya lamang at ang kinakasama nito na si Sancho. Ay naku, 2 araw na nga namin hindi nakikita si B-Boy. Yan nga ang dahilan. Kaya ko siya naalalang itanong sa'yo. Estudyante siya ng kasama kong teacher. 2 araw na raw absent yung bata. Matalino pa naman ang batang yun. Absent? At ayon kay Gladys, wala rin daw sa unit nila. Ganun ba? Ano kaya nangyari sa kanya? Sandali po Kahapon ay nagpakita raw kay Gladys si B-Boy. Pero nung bumalik kami sa unit namin para alamin kung bakit siya umiiyak, wala na si B-Boy. Ano? Nakapagtataka naman. Kung may problema si B-Boy, alam niyang marami siyang teacher na pwedeng lapitan rito. At talaga pong tutulungan na rin sana namin siya. Pero yun na nga po, teacher, nang bumalik kami sa unit namin, wala ni anino ni B-Boy. At ayon kay Gladys, basang-basa ang araw ito. Pero ni isang patak na tubig sa aming sahig, wala naman.
Sinabi ba talaga ni Gladys yan? Talagang napagalitan ko siya kahapon. Dahil inakala ko rin nagsisinungaling siya at nag-iimbento lang ng kwento. Pero teacher, kilala mo rin ang anak ko. Hindi siya magbibiro tungkol sa ganung bagay. Lalo pa nga, at ayon kay Gladys, sa itsura raw ni B-Boy, talagang takot na takot ito. Wala naman pera para ayusin ko yung kabilang unit. Mag-inuman na lang tayo. Yan ang pinakamaganda mong sinabi, Kagardo. Kanina mo naman kinulumbat itong toma natin. Kanino pa? Kundi doon sa matandang dalagang patay na patay sa akin. Diyan ka magaling sa pambobola sa mga nakitara rito sa tenement. Nagpapabola naman sila eh. Sino naman ako para tumangki sa mga gusto nilang ibigay sa akin? Sancho, bakit narito ka pa? Ha? Akala ko ba hanapin mo si B-Boy? Oh, bakit? Anong nangyari kay B-Boy? Noong isang araw lang, nakita ko pang naglalaro yun. At, Ako nang bahala, Gardo. Kagardo? Nakita mo si B-Boy? 3 araw na siyang... nawawala. Pero, Sancho, hindi Peste yung anak mo, Rica! Walang pakinabang! Inutusan kong bumili ng sigarilyo ng isang araw, hindi na bumalik. Bakit hindi babalik? Nasa ibaba lang ng tenement ang tindahan ah. Ano ba ginawa mo sa kanya? Alam mo namang lingguhan ang uwi ko dahil sa trabaho ko. Tapos pinabayaan mo na naman si B-Boy. Sancho, nangako ka sa akin, hindi mo na siya sasaktan. Buisit na babaeng to. Sandali nga, Kagardo. Uwi muna kami. Sige, pag naayos mo na yung gusot mo, bumalik ka rito at ituloy natin itong inuman. Oh, teka nga rito, babae ka. Aray! Ang braso ko! Bitiwan mo ko, nasasaktan ako! Hintayin mong makarating tayo sa 4th floor. At mata mo lang ang walang napay sa akin. Pero Sancho, gusto ko lang na mahanapin mo si B-Boy. Hindi ko alam na ilang araw na siyang wala rito. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Bakit mo ba pinabayaan ang anak ko? Ngayon pa ako nakaramdam ng ganito. Naiihi ako. Makabalik na nga muna sa loob ng unit ko. Ha? Wala namang hangin. Bakit bigla sumara ng malakas ang pinto? Madilim pa naman. Naputulan ako ng kuryente kahapon. Wisit talaga. Hindi bale. Tutuloy na ako sa banyo. Huh? Ano yun? Parang patak ng tubig. Sunod-sunod. Saan galing yun? Ang bilis ang pagdami ng tubig. Ramdam ko sa mga paa ko na nabasa to. Pero hindi ako makahakbang para lumabas. Anong nangyayari? Tulungan niyo ako! Tubig! Malulunod ako! Umakit na ang tubig sa leeg ko! Napakaraming tubig! Malulunod ako! Tulungan niyo ako! Ano? Ngayon ka magreklamo? Sancho! Ano bang masama sa ginawa ko? Hindi mo ba nakita? Mag-iinuman kami ni Kagardo. Bigla mo akong aabalahin para tanungin mo ako sa buwisit mong anak. Mabait si B-Boy. Kung totoong inutusan mo lang siyang bumili ng sigarilyo, hindi maglalayas yun. Sigurado ako may ginawa ka sa kanya. Sinaktan mo siguro ang anak ko, ano, kaya hindi siya umuwi rito. Aba! Sinasabi mo magsinungaling ako? Ha? Sumagot ka! Ako ba sinungaling? Ako pa ba? Sancho, maawa ka sa akin! Alam mo sa lahat ng ayoko, anong kinakalaban ako? Kung talagang hindi ka naniniwala sa akin, ikaw ang maganak sa anak mo! Pero huwag kang umasang tutulungan kita, naiintindihan mo? Oo, tama na! Tama na, Sancho! Kagardo! Ituloy na natin ang inuman! At, bakit nakataob ang mga bote? O tumatapon ng alak? Nasaan na yun? Parang may umuumpog sa pinto ah. May kumakatok mula sa loob? Bakit kakatok mula sa loob? Nasa loob ang lock ng unit niya. Kagardo! Nandiyan ka ba sa loob? Kagardo! May problema ba? Bumukas.
Kagardo! Magsalita ka! Ano nangyayari sa'yo? Tulungan niyo ako! Isasama rin kita. Biboy! Saan mo ako dadalhin? Bigay mo ba ako? Isasama kita. Hindi! Isasama kita. Wag! Tumigil ang pagkalabog sa pinto. Kagardo! Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Papurasahin ko na tong pinto! Tumabi ka, ha? Mang Sancho, ano bang ginagawa niyo? Huwag kang makialam, Gladys! Ang mabuti ba, tumawag ka na lang ng mga barangay tanod! Opo! Kagardo, ano ba talaga nangyayari? Bakit hindi mabuksan ang pinto? Hihingi ako ng tulong. Gigibayin namin ang pinto mo. Kailangan bilisan ko. Masamang magalit si Mang Sancho. Baka may pinag-awayan sila. Kaya pinipilit niyang gibayin ang pinto ng unit ni Mang Gardo. Gladys? Saan ka pupunta? Ay, Ate Rica? Umuwi na po kayo? Gladys, talagang pupunta ako sa unit ninyo. Bakit po puro pasa ang mga braso niyo pati muka? At ang labi niyo po, oh, may dugo. Parang pumutok po. Nadulas ako sa loob ng unit namin sa banyo. Pero hayaan mo na ito. Ikaw talagang sadya ko sa unit niyo Buti nakasalubong kita. Pero si Mang Sancho po inuutusan ako Ano? Si Sancho? Aakit na naman ba siya rito? Pabalikan niya kaya ako? Naku, hindi po yata ganun. Inutusan niya po akong tawagin yung mga taga-barangay. Gusto niyang gibayin ang pinto ng unit ni Mang Gardo. Bakit yung gagawin ni Sancho? Ang alam ko, bumalik siya ron para makipag-inuman. Pero si Mang Sancho lang po yung naroon at mukhang galit po siya. Ano bang nangyayari kay Sancho? Sinapian na yata ng demonyo. Pero Ate Rica, gusto ko rin po talaga kayong makausap. Ilang araw na po kasi namin hindi nakikita si B-Boy. At siya rin ang dahilan, Gladys, kaya kita tinawag. Talagang tatanungin kita kung nakita mo ba si B-Boy. Hinahanap din po namin siya Hindi. Kung gano'n, talagang nawawala ang anak ko. Pero saan siya nagpunta? Nasaan si B-Boy? Nako, lasing na siguro yung kinakasama mo. Kaya pabayaan mo na lang siyang magwala, Rica. Baka kung anong mangyari kung pababayaan natin sila mag-away ni Kagardo. Kayang-kaya siya ni Kagardo. Kuya Gayo, puntahan niyo na po siya. Excuse me? Anong kuya? Ay, Ate Gayo pala. O sige na, puntahan niyo na po si Mang Sancho. Baka masira po yung pintuan ni Mang Gardo kung wala pong aawat kay Mang Sancho. Alam nyo, mas mabuti ngang masangkot sa gulo yung kinakasama mo, Rica, para tuluyan na siyang makulong. At ang wala na rin mananapak sa'yo. Pero puntahan niyo na muna sila. Kasi baka talagang kailangan ni Kagardo ng tulong. Kaya ka inaabuso niyan Kahit ilang beses kang masaktan, ayaw mo mag-file ng reklamo? Ay naku, huwag na muna itungkol sa akin ang pag-usapan natin. Oo, tama ka. May problema nga ako sa pananakit ni Sancho. Pero hindi ganun kadali ang humiwalay sa kanya. Ate Gayo, kung ayaw mo pong tulungan si Mang Gardo, tatawag na lang po kami ng kagawad ni Ate Rica. Naku, mabuti pa nga, Glad. Buisit! Kahit ilang beses kung tadya ka ng pinto, ayaw bumukas! Kagardo, ano ba nangyari sa'yo? Bakit biglang tahimik dyan sa loob? Kagardo! Tubig? Lumalabas sa siwang ng pinto mula sa loob? Kulay dugo! At may pumapatak mula sa kisabi dito sa labas. Ano ba nangyayari? Saan galing itong tubig? Kagardo! Salamat at binuksan mo na ang pit... Pumasok ka. B-Boy, anong ginagawa mo rito? Hindi ka totoo. Hindi. Isasama rin kita. Hindi. Guni-guni ko lang lahat ng to.
Wala ka na! Hindi ka totoo! Pumasok ka! Panga pa ako. Kung saan umahakbang papasok ng unit ni Kagardo, hindi ako dapat pumasok. Hindi totoo si Big Boy! Hindi! Ayoko! Kukunin kita! Tulad ng ginawa ko sa kanya. Si Kagardo! Pasang-pasa! Parang nalulunod! Ngayon, ikaw naman. Hindi! Ang pinto biglang sumara! Anong gagawin mo sa akin? Hindi! Hindi! Hindi ka totoo! Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. At ang tubig, unti-unti nang tumataas. Malapit na. Huwag mo akong hawakan! Huwag mo hawakan! Bitiwan mo ako, B-Boy! Hindi ka dapat matakot. Malapit na kitang makasama. Hindi! Ayoko! Ayoko! Demonyo ka! Bitiwan mo ako! Mananulad ako! Umapulat! Lumag ako! Oh, wala naman dito si Sancho. Narito po siya kanina eh. Sancho? Kagardo? Ha? Ang pinto. Bumukas po ang pinto sa bahay ni Kagardo. Kagardo? Ano bang kaguluhan na sinasabi ni Gladys? Si Sancho raw eh, nanggugulo at... Hindi! Sancho! Ate Rica? Ano po nangyari sa kanila? Ay, mahabaging langit. Rika, ilabas mo si Gladys. Hindi niya dapat makita ang lahat ng to. Pero Gayo, si Sancho, hayaan mong lapitan ko siya. Baka buhay pa siya. Hindi, wala tayong dapat galawin. Sige na, i-report niyo na to kay Kapitan. Gayo, hayaan mo muna akong lapitan ko si Sancho. Makinig ka, Rika. Kung buhay pa siya, tiyak na kanina pa siya kumilos. Pero nakita naman nating dilat ang mata niya. At hindi siya kumukurap o hindi man lang gumagalaw. Ang pinakamabuti nating gawin, i-report to sa barangay. Sila na ang tatawag ng ambulansya. Isa pa, dapat mong ilayo si Gladys. Sige na. Ano po nangyari kina Mang Gado at Mang Sancho? Bakit po sila nakahandusay at basang-basa? Hindi ko alam, Gladys. Sancho! Sancho, gumising ka! Ano nangyari sa inyo ni Kagardo? Rika, pakiusap. Ako na magbabantay rito. Humingi kayo ng tulong kay Kapitan. Tayo na po, Ate Rica. Si Sancho. Tayo na po. Si Ate Gayo po ang magbabantay sa kanila. Napakabilis ng pangyayari. Kanina lang nag-away kami. Binugbog niya ako tapos ngayon. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari rito. Kaya wala tayong pwedeng galawin. Si Kapitan ang pwedeng magpasya. Pero importante makatawag agad ng ambulansya para kay Kagardo at Sancho. Paraanin niyo kami! Kailangan i-cordon ang lugar na ito. Magsialis kayo sa may pintuan. Sino ang unang nakakita sa mga biktima? Ako, Sargento. Pero kasama ko si Rika at Gladys. Pati ang batang si Gladys? Eh kasi Sarge, hindi naman namin alam ni Rika na aabutan namin sina Kagardo at Sancho na ganyan, na pareho ng walang buhay. Nasaan si Gladys? Sinabi ko kay Rika, ilayo rito yung bata. Baka hinatid niya kinalira. Mabuti kung ganun. O kayo, wala rin lang kayong may tutulong dito, kaya bumalik na kayo sa mga unit nyo. Huwag niyong abalahin ang investigador. Sige na, umuwi na kayo. Tayo na, uwi na tayo. Tara na, uwi na tayo. Teka lang, mga natin. Kung ano man ang may tutulong ko ay Kagawad, huwag mong palapitin ang mga taong yan. Paalisin mo na sila. Opo, Sarge. Pero kami ni Rika at Gladys, pumasok agad kami kanina. Hindi namin alam na ganyan ang aabutan namin sa loob. Sige, ako nang magpapaliwanag sa investigador. Sige, Sarge. Kailangan malutas na ang nangyayaring ito. Sa loob lang ng ilang araw, magkasunod ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari rito sa tenement. Una, si Ranilo. Parang nalunod din sa tubig. Ngayon, ito namang si Nagardo at Sancho. Ang nakakapagtaka, pareho silang tatlo. Basang-basa ng matagpuan ng mga katawan.
Paano ba, sir, malalaman kung nalunod sila? Sa autopsy. Pagkatapos ang isasagawang autopsy, saka natin makukumpirma kung paano sila namatay. Ano nangyari sa kanila? Bakit nagkaganon si Sancho? Mama, kitang-kita ko po. Nakadilit pareho si Mang Gardo tsaka Mang Sancho. Para pong takot na takot sila. Tahan na, Gladys. Ito ang dahilan kaya tayo alis dito sa tenement. Ito ang ayaw kong mangyari. Pero ngayon, tahan na anak. At Rika, kung hindi mo kayang bumalik sa unit nyo, dito ka muna magpalipas ng gabi. Salamat, Lira. Gulong-gulo talaga ang isip ko eh. Nawawala si Biboy tapos ngayon naman namatay si Sancho. Bakit nangyayaring lahat ng ito? Mama? Gladys, tulungan mo ako ha. Gamutin muna natin ang mga pasa at galos ni Ate Rika mo. Huwag na, Lira. Kailangan gamutin ka. Tingnan mo yung labi mo, may sugat din. Nadulas daw po siya sa hagdan tsaka... Alam ko anak kung saan galing ang mga pasa at galos ng Ate Rika mo. Sige na, wala rin tayong maitutulong sa investigasyong ginagawa sa second floor. Mas mabuti gamutin muna natin ang mga pasa ni Ate Rika. At ayokong pupuslit ka para sumilip sa unit ni Kagardo. Opo, hindi po ako sisilip, Mama. Ayoko na pong makita ang itsura ni Mang Gardo tsaka Mang Sancho. Ako man, Lira. Ayoko na silang makita. Nakakapangilabot ang mga mata nila. Dilat ito nang sila'y namatay. At hindi maisasalin sa salita ang sobrang paghihirap na dinanas nila bago sila binawian ng buhay. May pumapatak na tubig mula sa kisame. Pero, saan to galing? Dumadalas ang pataka. Pero, nasa ikatlong palapag tayo. At ang pinangyarihan ng tila pagkalunod nila Kagardo at Sancho ay sa second floor. Bakit may pumapatak na tubig dito sa unit ninyo? Saan galing ang tubig? Mama? Ate Rika? Nakikita niya pa ba yung nakikita ko? Gladys? Anong ibig mo sabihin, Gladys? Narito po siya. Tulad ng una ko siyang nakita. Umiiyak. Basang-basa at humihingi ng awa. Sino? Sinong sinasabi mong narito tumihingi ng awa, Gladys? Si Biboy po. Narito po si Biboy. Naku, huwag kang magbiro ng ganyan, Gladys. Wala naman ako nakikita. Wala rin akong nakikita. Anak, huwag mo tong gawin. Nag-aalala ang Ate Rika mo tungkol kay B-Boy. Hindi ito ang tamang oras para magbiro ka tungkol kay B-Boy. Paraan! Paraan ninyo mga investigador. Ilalabas na nila ang 2 bangkay. Kayo dyan, magsiuwi na kayo. Wala naman kayo may tutulong dito. Sige na, sige na. Sargento Rodel, paano sila nalunod? Saan galing ang tubig? Hindi ko masasagot yan. Ako man ay nagtataka. Sapagkat ang pagkamatay ni Gardo at Sancho ay parehong-pareho sa naging itsura ni Ranilo habang natagpuan din namin siya sa unit niya. At bakit puro lalaki ang nagiging biktima? Ako ang nag-iimbestiga, Kagawad. Bakit parang ikaw ang mas maraming itinatanong? Sigurado naman ako na yan din ang mga katanungan sa isip nyo, sir. Oo nga, pero hawak na namin ang kaso. Ang maitutulong mo sa amin ngayon ay ipaalam sa amin kung may iba pang kakaibang nangyari rito sa tenement. Sa halip na tanong ka ng tanong. Kakaibang pangyayari? Oo, Kagawad. Kakaibang pangyayari. Bukod sa sunod-sunod na pagkamatay na to. Meron akong napansing isang kakaibang pangyayari. Ano? Sabihin mo. Biglang pagkawala ni B-Boy, ang anak na lalaki ni Rika. Huwag kang magbiro ng ganyan, Gladys. Itigil mo na ang pag-iimbento ng ganyang kwento, Gladys. Mama, hindi po ako nagbibiro. Narito po si Biboy. Umiiyak siya at basang-basa.
Kung totoo yan, bakit sa'yo lang siya nagpapakita? At sa akin ay hindi. Samantalang ako ang kanyang inay. Rika, pasensya ka na kay Gladys ha. Anak, wag mo nang dagdagan ng... Parang pinalalabas mong may masamang nangyari kay B-Boy. Na nagmumulto na siya ngayon. Hindi ko po sinasabing multo si B-Boy. B-Boy, magpakita ka nga sa nanay mo, please. Patunayan mo hindi ako nagsisinungaling. Itigil mo na to, Gladys. Tama na sabi. Hindi ko matatanggap kung may masamang mangyari kay B-Boy. Buhay siya, Gladys. Buhay ang kaibigan mo. Sorry po. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi ko po alam kung bakit hindi niya siya nakikita. Mama, huwag kang magalit sa akin. Hindi po ako nag-iimbento ng kwento. Sorry, Ate Rika. Sorry po talaga. Dinaramdam ko ang nangyari sa iyo, Rika. Pero makakatulong sa investigasyon kung makakausap kita. Sargento, hindi ba maaaring ipagpaliban na muna? Hindi ka ba naawa kay Rika? Mas kailangan niyang hanapin muna si B-Boy kaysa tanungin niyo siya tungkol sa pagkamatay ni Sancho at Cagardo. Isa pa nga yan. Nabanggit sa akin ni Kagawad Gayo na kasabay ng mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ay ang pagkawala raw ng anak mo, Rika. Si B-Boy. Nagkataon sigurong lahat. Pero mas kailangan kong mahanap ang anak ko. Naiintindihan ko. Pero gusto ko rin kasing maliwanagan kung bakit basang-basa si Gardo at Sancho nang maabutan namin sila sa unit. Ganon din ang itsura nung unang namatay rito sa tenement. Si Ranilo. Basang-basa rin siya ng matagpuan. At dilat na dilat ang mata sa sobrang takot bago binawian ng buhay. Bakit niyo pa sinasabi to sa amin, Sargento? Walang kinalaman ng kaibigan kong si Rika sa mga nangyari. At kahit ano pang pagtatanong ang gawin mo sa akin, hindi ko rin kayang ipaliwanag kung bakit sila nalunod. Hindi ko alam kung bakit pareho silang basang-basa. Dahil kusang bumukas ang pinto pagdating namin doon ni Gayo. Kasama pa nga namin si Gladys. Kusang bumukas ang pinto at nakita na lang namin na pareho silang nakahandusay ni Gardo pat basang-basa ng tubig. Sargento, baka pwede sa ibang araw niyo nakausapin si Rika. Wala akong maitutulong sa inyo. Basta gaalala ako tungkol kay B-Boy. Walang makapagsabi sa akin kung nasaan ang anak ko. Narito ako, Rika. Tutulungan ka namin. Pero kailangang sabihin mo sa amin kung kailan mo huling nakita si B-Boy. Ano ang huli niyong napag-usapan? Meron ba siyang nabanggit na kaaway niya sa school? Last week, nitong nakaraang linggo yun ang huling pagkakataong nakita kong anak ko. Lingguhan ang uwi ko mula sa trabaho. At nagbilin ako kay Sancho na wag na ulit niyang sasaktan ng anak ko. Ibig sabihin, maaaring may kinalaman si Sancho sa pagkawala ni B-Boy. Hindi ko alam. Ayaw umamin sa akin ni Sancho. Bago siya namatay, nag-aaway pa kami. Sinaktan niya ako. Tumakbo ko kay Lira dahil natakot ako kay Sancho. Ginamot ako ni Lira. At nang balikan ko si Sancho, yun ang nangyari. Naabutan namin sila ni Gardo na wala ng buhay. Kung may kinalaman si Sancho sa pagkawala ni B-Boy, hindi na natin ito malalaman dahil patay na siya. Kailangan bang pati si Gladys kausapin mo? Ang mga nakita niya, makakatulong ng malaki yun. Kahit sabihin pa nating hindi ito tinatanggap na ebidensya sa korte. Pero, Sargento Rodel, Walang mawawala kung pakikinggan natin ang paliwanag ni Gladys. Hindi ba dapat magpasalamat ka pa nga, Lira? Dahil baka ang mga nakikita ni Gladys ay siya mismong maging daan para malaman natin kung nasaan si B-Boy. natatakot ako sa maaaring ibunga nito sa pagkatao ni Gladys. Napakabata pa ng anak ko para danasin ang kaguluhan at misteryo ng mga nangyayari rito sa tenement. Lira, makinig ka sa akin. Sargento, nakikiusap ako. Nakatakda na kaming umalis dito sa tenement. Pabayaan mo na kaming umalis. Huwag mo na kaming idamay sa pag-iimbestiga mo sa sunod-sunod na pagkamatay ng ibang naninirahan dito. Sigurado ka bang dito ka lang muna sa barangay hall? Oo, Lira. Ayoko munang umakyat sa tenement. Lalo na sa unit namin. Natatakot ka? Hindi. Pakiramdam ko kasi
Mababaliw ako kapag naiwan akong mag-isa. Rika, lakasan mo ang loob mo. Tinawagan ko na yung amo ko. Sinabi ko sa kanila ang nangyari kay Sancho, pati ang pagkawala ni Biboy. Kaya hindi na muna ako makakabalik sa trabaho ko. Mahanap din natin ang anak mo. Nangako si Sargento na tutulungan ka nila. Lira, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nahahanap si Biboy. Mabuti siguro, dun ka na muna sa amin. Dito na lang ako. Palaging maraming tao rito sa barangay hall. O sige, pabalikan kita mamaya ah. Dadalang kita ng pagkain. Huwag kang aalis dito. Oo. Pasensya ka na, Lira. Pati ikaw sobrang naabala na sa nangyari. Ako ang dapat humingi ng dispensa. Dahil sa pag-iimbento ni Gladys ng kwento. Pagpasensya mo na ang anak ko. Namimiss din na si Biboy eh. Sila lang ang palagi magkalaro ng anak mo. Oo, Lira. Alam ko yan. Kaya ayoko rin pagalitan pa siya. O sige, dito ka muna ha. Lakasan mo ang loob mo, Rika. Mahanap din natin si Biboy. Babalikan ko lang muna si Gladys. Gusto siyang kausapin ni Sargento Rodel. Biboy, bumalik ka? Gladys, tulungan mo ko. Salamat nagpakita kang muli sa akin. Kailangan mo ng tulong? Paano? Anong gagawin ko? Sige, sabihin mo para masabi ko kay Mama dahil hindi siya naniniwalang nakikita kita. Biboy, sandali! Saan tayo pupunta? Ipapakita ko sa'yo. Ang alin? Ang ano? Basta, sumama ka sa akin. Natatakot ako. Hindi sila naniniwalang nakikita kita't nakakausap eh. Ikaw lang ang kaibigan ko. Tunay kong kaibigan. Oo, hanggang ngayon kaibigan mo ako, Biboy. Pero, bakit nga kaya ako lang ang nakakakita sa'yo? Totoo bang hinala ni na Mama? Patay ka na? Isa ka ng multo? Sumunod ka sa akin. Sandali! Makikita mo ang lahat. Alin nga? Anong sinasabi mong makikita ko? Sumunod ka. Sandali! Sandali, Biboy! Wag mo akong iwan! Saan ka ba pupunta, Biboy? Isa ka na ring ina, Lira. Dapat ay maunawaan mo ang pinagdadaanan ngayon ni Rika. Nauunawaan ko nga siya, Sarge. Kaya nga ang sabi ko, dumito na muna siya sa amin. Kung ganoon, payagan mo na akong makausap si Gladys habang nasa barangay hall si Rika. Pero, Sargento, Pangako, ngayong gabi lang, itatanong ko lang ang lahat ng pwede kong itanong sa bata. Pagkatapos noon, hindi ko na kayo iistorbuhin. ayoko na sadang madagdagan pa ang traumang naranasan ni Gladys. Alam ko, pero bilang alagad ng batas, may tungkulin din akong dapat kong sundin. Sargento, Maaari kang manatili sa tabi ni Gladys habang nag-uusap kami. Ang importante, marinig ko sa kanya mismo ang mga sinasabi niyang nakikita niya si Biboy. Sandali, Biboy! Nasa 6th floor na tayo nitong tenement ah. Saan ba talaga tayo pupunta? malapit na, Gladys. Malapit ng alin? Malalaman mo ang totoo. Ipapakita ko sa'yo. Saan ba talaga tayo pupunta? Sumunod ka lang. Sumunod naman eh. Saan? At, ha? Biboy? Umakyat siya sa rooftop. Wala nang unit dun ah. Ang tanging nasa rooftop ay ang tangkay ng tubig. Sandali, Biboy! Hintayin mo ako! Delikadong umakyat dito! Lahat ng bata pinagbabawalang umakyat dito! Tingnan mo, Gladys. Tingnan mo. Ito ang nangyari. Huwag ka nang magpumiglas! Bitiwan mo ako! Maawa ka po dito, Sancho! Sancho! Bababa na muna ako, ha? Tapusin mo muna yung pagdidisiplina mo sa anak ni Riga. Manggardo! Huwag niyo po umiwan! Manggardo! Tulungan niyo ako, Manggardo! Umahimik ka sabi! Biboy, nakita kong kinaladkad ka ni Mang Gardo rito sa itaas. Galit na galit siya sa'yo.
Anong bang kasalanan mo? Bakit gusto ka niyang parusahan, B-boy? Magpakita ka ulit sa akin. Bakit mo ako sinama rito sa rooftop? Anong ginawa sa'yo ni Mang Sancho? Gladys, halika sandali anak. Kakausapin ka raw ni... Wala si Gladys dito sa sala nyo. Pero dito lang siya nakaupo. Binilinan ko siya dito maghintay dahil hahatid ko nga si Rika sa barangay hall. Lira, ang sahig. Basang-basa ng tubig ang sahig. Pero bakit? Wala namang likang gripo sa lababo at... Lira, magtanong tayo sa mga katabi niyong unit. Baka nakita nila si Gladys. Titingnan ko muna sa kwarto. Gladys? Anak? Nasaan ka, Gladys? B-boy, ano nangyayari? Bakit nakikita ko ang ginawa sa'yo ni Mang Sancho? Bakit nakikita ko ang lahat na parang narin ako nang parusahan ka ni Mang Sancho? Sasama ka sa akin. Tatapusin ko ngayong gabi ang problema ko sa'yo. Ha? Huwag po! Ano pong gagawin niyo sa akin dito, Sancho? Tumigil ka na sa pagpipiglas. Aray! Aray ko po! Ikaw ang hadlang para pakinabangan ko ng buo ang kinikita ng nanay mo. Ano po bang gagawin niyo sa akin? Ano pa, dilulunurin kita. Huwag po! Magardo! Magardo! Tulungan niyo po ako! Bumalik po kayo, Magardo! Mang Sancho, huwag niyo saktan ang kaibigan ko! Bitiwan niyo si B-boy! Tumatagos ang kamay ko sa kanila. Pareho na silang multo. Hindi! B-boy, paano kita tutulungan? Huwag po dito, Sancho! Magardo! Tulungan niyo ako! Tumigil ka sa pagpipiglas. Tatapusin na kita ngayong gabi. Mang Sancho, bitiwan niyo si B-boy! Maawa kayo! Ayoko po! Ayoko! Mamatay ka. Maawa kayo, Mang Sancho! Bitiwan niyo si B-boy! Bitiwan niyo kayo! Sargento, wala si Gladys sa loob ng bahay. Tayo na. Tanungin natin ang mga katabing unit nyo. Hindi ko siya dapat iniwan. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Tayo na. Baka may nakakita sa kanya. Pero ang tubig! Sa bawat namamatay, nagkakaroon ng tubig ang sahig nila. Hanapin muna natin siya sa buong tenement building. Lakasan mo ang loob mo, Lira. Huwag po! Bitiwan mo yung kaibigan ko, Mang Sancho! Maawa ka! Nakikita ko sila. Pero hindi nila ako naririnig. Pinapakita sa akin ni B-boy ang ginawa sa kanya. Ito ang ginawa ni Mang Sancho kay B-boy. Nilunod siya ni Mang Sancho. Nilunod siya sa tangke ng tubig. B-boy! B-boy! Gladys! Anak! Nasaan ka? Gladys! Huwag ka matakot! Naniniwala ako sa mga nakikita mo! Anak, huwag ka na magtampo. Hindi na ako nagagalit. Gusto ko lang kausapin ni Sargento. Gladys! Anak, nasan ka na ba? Biglang nawala si Mang Sancho. Pati si Mang Gardo. Nawala na yung pangitain. Nawala na rin si B-boy. Hindi. Bakit narito ako sa taas ng tangke ng tubig? Wala itong takip at... may lumulutang. Kahit madilim na rito, may naaaninag akong lumulutang sa tubig. At parang katawan. May lumulutang na tao rito sa tangke ng tubig. Gladys, halika. B-boy, buhay ka? Samahan mo ko. Malungkot dito. Madilim. Samahan mo ko, Gladys. Hindi. Abutin mo ang kamay ko, B-boy. Iaahon kita dito sa tubig. Tutulungan kita. Abutin mo ang kamay ko. Gladys, anak! Hindi na ako galit. Huwag ka na magtampo. Gladys! Magpakita ka na sa mama mo. Hindi ka niya papaluin. Nauunawaan na niya ang mga nakikita mo.
Gusto rin kita makausap. Huwag ka nang matakot. Lira? Sargento? Ano nangyayari? Rika, bakit bumalik ka rito sa tenement? Hindi ako mapakali. Gusto kong tanungin ulit si Gladys tungkol sa nakita niya. Nawawala si Gladys. Nawawala? Bakit? Paghatid ko sa inyo, bumalik agad ako sa unit namin. Kasabay kong bumalik si Sargento. Pero hindi na namin naabutan si Gladys. Wala siya. Nawala siya. Pero paano? Bakit? Hindi ko rin alam. Ang natandaan ko lang, may tubig sa sahig. May tubig sa sahig ng sala namin. Tubig na naman. Tubig. Tubig ang ikinamatay ni Ranilo. At sumunod si Gardo at Sancho. Puro sa tubig sila namatay. Nakakapagtaka. Lira, kung sino man ang misteryosong kumukuha ng buhay sa lugar natin, baka kinuha niya rin si Gladys. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Hindi ang anak ko. Pero ang tubig, masama ang kahulugan nito at... Sandali, sandali. Tubig. Tubig. Saan may pinakamalaking imbakan ng tubig dito sa tenement? Lira, sa taas, sa rooftop. Pero hindi na ginagamit ang tangke ng tubig doon. Matagal nitong hindi ginagamit at marumi na ang tubig sa tangke. Pero may tubig pa rin yon. Galing sa ulan. Galing sa nakarang bagyong dumaan. Tayo na. Mabuti nang doon muna natin hanapin si Gladys. Samahan mo ako, Gladys. Nalulungkot ako. Malamig at madilim dito. Hindi. Ayoko, B-boy. Patay ka na. Magkaibigan tayo, di ba? Oo. Pero patay ka na eh. Pinatay ka ni Mang Sancho. Pag hindi ka sumama sa akin, magagalit ako sa'yo. Hindi na tayo magkaibigan. Pero B-boy, Samahan mo ako, Gladys. Ito na ang huli kong hihingin sa'yo. bitiwan mo na ako. Ayoko sumama sa'yo. Oras na. Wala ka na magagawa pa. Hindi. Bitiwan mo ako, B-boy. Bitiwan mo ako. Gladys! Anak! Narito ka ba? Ang dilim dito sa rooftop. Raradyohan ko si Lopez. Magpapaakyat ako ng flashlight. Natatanaw ko ng tangke ng tubig. Gladys! Anak, nasan ka na? Sargento, sigurado ka bang dapat pa tayo maghanap dito? Bakit hindi mo na natin tanungin ang iba pang nakatira sa tenement? Baka nakita nila si Gladys. Lopez, sumunod ka rito sa rooftop ng tenement. Magdala ka ng flashlight. Bilisan mo. Okay, Sarge. Takit na ako dyan. Kailangan mo ba ng backup? Hindi pa. Umakyat ka na rito. Bilis. Gladys! Narito ka ba? Anak! Makikinig na ako sa sinasabi mong nakita mo si B-Boy. Ikwento mo ulit sa amin. Hindi na ako galit. Gladys! Nasaan ka ba, anak? Sa tingin ko, hindi pupunta rito si Gladys. Madilim eh. Sobrang tahimik dito. Yan na nga, Rika. Tahimik at madilim. Kung gagawa ka ng masama, saan mo dadalhin ang biktima mo? Hindi. Huwag mong sabihin yan, Sargento. Gladys! Nasaan ka, anak? Gladys! Mabigat ang takip ng water tank. Paano ka namin matutulungan? Habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Sargento! Ito na flashlight. Oh, ano ginagawa niyo dyan sa tangke ng tubig? Umakyat ka rito. Tulungan mo ako. Bakit gusto mong buksan ang tangke? Hindi pwede magpunta dyan si Gladys. Malakas ang kutob ko. Ang tubig. May kahulugan ng tubig sa nangyayaring mga misteryo rito. Gladys! Gladys, nasan ka, anak? Gladys! Sabay nating iangat ng takip, Sarge. 1, 2, 3. Madilim. Itapat mo sa loob ang flashlight, Lopez. Sandali, ibababa ko lang to. Dito sa tutungan. Akin na, itatapat ko ang flashlight sa loob. Hindi. Anong nakita niyo, Sargento? Sargento, magsalita ka. Anong nakita nyo? Lopez, Yes, sir. tulungan mo ako. Iahon natin ang 2 bata. Bilisan mo. Sinong bata? Sinong 2 bata? Sargento, sabihin mo sa amin, sinong nakita nyo? Sino? B-Boy! B-Boy,
Patay na siya, Rika. Ilang araw na siyang patay. Hindi totoo yan. Halika na, Rika. Ibababa na ng rescue unit ang bangkay ni Bibo. Sumama ka sa amin. Gladys! Gladys, kumising ka, anak! Sarento, sabihin mong buhay si Gladys! Mahina ang pulso niya. Tayo na. Kailangan madala siya sa ospital. Bumaba na tayo. Bubuhatin ko ang bata. Gladys, anak! Anong nangyari? Bakit nasa taki kayo ng tubig? Sino ang gumawa sa inyo nito? Tayo na. Lakasam mo ang loob mo. Narito ako sa tabi mo, Gladys. Dadaling ka na sa ospital. Sabi nila mabubuhay ka pa. Diyos ko, paura mo ng awa. Dugtungan mo pa ang buhay ng anak ko. Nag-iisa lang si Gladys. Pakiusap po, wag muna. Ipahiram mo pa si Gladys sa akin. Pakiusap po. Rika, Sargento, bakit walang ekspresyon ang mukha ni Rika? Nagkaganyan na siya matapos himatayin. Nang matiyak niyang patay na nga talaga si Biboy. Rika, naiintindihan kong nararamdaman mo. Isa rin akong ina. Alam ko kung gaano to kasakit. Bakit si Biboy? Bakit ang anak ko? May mga tanong na mahirap sagutin. Lahat ng pagsisikap ko para sa kanya. Rika, Gusto ko lang magkaroon siya ng magandang bukas. Ira, bakit ang anak ko? Bakit binawi ka agad si Biboy sa akin? hindi ko alam kung paano ka tutulungan. Rika, narito ako. Gusto kitang damayan. Nawala man si Biboy, may anghel ka na sa langit na magdarasal para sa'yo. Hindi ko kailangan ng pagdarasal ni Biboy. Siya ang kailangan ko. Nabubuhay lang ako noon dahil kay Biboy. Tinitiis kong lahat ang pambubugbog ni Sancho, ang pagmumura, ang panlalait dahil kay Biboy. Pero ngayon wala na siya. Gusto ko na rin mamatay. Rika! Rika, saan ka pupunta? Rika! Rika! Si Mang Sancho ang pumatay kay Biboy. Dilunod niya sa tangke ng tubig si Biboy. Ipinakita sa akin ni Biboy ang nangyari. Nagmamakaawa siya. Nakiusap na huwag dalhin sa tangke. Pero masama si Mang Sancho. Pinatay niya si Biboy. Hindi. Hindi ang anak ko. Ang kawawa kong anak. Yun po ang nakita ko. Sorry po, Ate Rika. Gladys, anak. Naniniwala na po ba kayo sa akin? Oo, anak. Naniniwala na ako. Pero, bakit naroon ka sa tangke? Bakit kasama ka ni Biboy na nakalutang sa tangke ng tubig? Pinilit po niya akong isama eh. Malungkot daw po doon. Madilim. Natatakot po siya. Ang anak ko. Sana hindi niyo na ako iniligtas kanina. Sana hindi niyo na ako pinigilan. Sana nasagasaan na lang ako ng sasakyan. Sana hinayaan niyo na ako. Hindi kita kayang pabayaan, Rika. Kaibigan kita. Ayoko nang mabuhay pa. Huwag mong sabihin yan. Narito kami ni Gladys. Tutulungan ka namin magpatuloy. Kahit wala na si Biboy. Biboy. Biboy, anak ko. Patawarin mo ako. Hindi kita dapat iniwan kay Sancho. Nakamali ako, anak. Patawarin mo sana ang nanay. Ngayong nalaman na namin ang nangyari sa'yo, ipapalibing kita ng maayos.
At sana, anak, saan ka man naroroon ngayon, matahimik ka na. Hindi ka na matatakot. Iyayakapin ka na ng Panginoong Diyos. Wala ka na sa dilim.